Si Amapula sa ika-65 na kabanata by Ricky Lee. Si Amapula sa ika-65 na kabanata ay isang pamosong nobela ni Ricky Lee. Ang akdang ito ay nagbibigay ng pambihirang pananaw sa buhay at pakikibaka ng isang transgender na si Amapula. Sa pamamagitan ng Metro Manila bilang backdrop, ito ay isang makabuluhang paglalakbay sa identidad, pagmamahal at kabiguang kultural. Anyo ng panitikan. So, ang anyo ng panitikan na to, ng literary na ito ay nobela. Ito ay isang mahabang akdang panitikan na karaniwang naglalarawan ng mga pangyayari, tauhan at tagpuan na naglalabas ng iba't ibang tema at mensahe. Tauhan. So ang mga main na tauhan ay si Amapula at saka yung mga katipan niya, si Victor, ang ama ni Amapula, si Auring, ang ina ni Amapula, si Seraphine, ang kaibigan ni Amapula, si Kulas, na naging kaibigan din ni Amapula, si Lita, ang kaibigan ni Amapula na naging kaklase niya sa kanyang pagtanda sa paaralan. Ang mga tagpuan regarding the novel is centered around Metro Manila. So, yung location sa bahay ni Amapula, yung paaralan niya, yung komunidad niya, all centered around Metro Manila. Banghay. Simula, paghahanda sa paglakbay ni Amapula sa kanyang paghahanap ng pagmamahal at kabiguang personal. So, ang simula ng nobela ay naglalarawan sa pagkapanganak ni Amapula bilang isang matandang babae at ang unang yugto ng kanyang buhay habang siya ay unting-unting bumabalik sa pagkabata. Dito ipinakikita ang pagmamahal at pangangalaga ng kanyang mga magulang sa kabila ng kanyang kakaibang kondisyon. Sa gitna, ang pagtuklas ni Amapula sa kanyang tunay na identidad at ang mga pagsubok na kanyang hinarap sa kanyang mga relasyon. Sa gitna ng nobela, nasaksihan natin ang mga pagsubok at pakikipagsapalaran ni Amapula habang siya ay patuloy na bumabalik sa pagkabata. Nakaranas siya ng pagkakataong masaya at malungkot, nakatagpo ng mga bagong kaibigan at nakbuo din ng mga mahalagang relasyon at lumaban sa mga hamon na pagiging kakaiba sa mata ng ibang tao. Sa wakas naman, ang pagtanggap ni Amapula sa kanyang sarili at pagtanggap ng lipunan sa kanya. Sa wakas ng nobela, hinarap ni Amapula ang kanyang huling mga kabanata at patuloy na bumalik sa kanyang pinakamabata at pinakamahalagang yugto ng buhay. Dito ipinakita ng kanyang pagpasya, pagtanggap at pagmahal sa kabila ng kanyang kahihitnaan at ang kanyang pagtanggap sa natural na cycle ng buhay at kamatayan. Anyo ng panitikan at patunay. So ang estilo ng pagsulat, ito ay malikhain at makulay ang pagsasalarawan ng pagbuo ng mga karakter, especially kay Amapula. Patunay, mga sipi mula sa nobela na nagpapakita ng detalyadong paglalarawan at pagkakasalaysay ng mga pangyayari. Marxismo. Ang Marxist literary theory ay nagtampok sa pagsusuri ng lipunan, ekonomiya at politika sa konteksto ng panitikan. Maaring gamitin ang teoryang ito upang suriin ang mga elemento ng nobela tulad ng pagkakaklasa, sosyo-ekonomikong sitwasyon at pakikibaka para sa mga kapangyarihan. Si Amapula ay maaring suriin ang mga tema ng hustisya, panlipunan laban sa kahirapan at pagkilos laban sa korupsyon sa pamamagitan ng lens ng Marxist literary theory. So, maaring present ito sa nobelang ito bilang halimbawa ng sociopolitical na pananaw sa naglalayong suriin at bigyang diin ang mga usaping pang-ekonomiya at panlipunan. Sa kwento maaring makita ang mga elemento ng kahirapan, hindi pantay na distribusyon ng yaman, at labis na kontrol
ng mayayaman sa lipunan. Patunay, si Amapula sa ika-65 na kabanata ni Ricky Lee ay isang nobelang Pilipino na naglalarawan ng mga karanasang pampamilya at panlipunan sa bansa. Ang kwento ay tumatalakay sa buhay ni Amapula, isang babaeng lumaki sa isang mahirap na pamilya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga kabanata, ipinapakita ng nobela ang mga hamon, tagumpay at pagbabago sa buhay ni Amapula habang siya'y lumalaban sa mga suliranin ng kahirapan at pag-ibig. Sa huli, nagbigay ang nobela ng mensahe ng pag-asa at pag-asa sa kabila ng pagsubok ng buhay. Konklusyon, si Amapula sa ika-65 na kabanata ni Ricky Lee ay isang makabuluhang nobela na nagpapakita ng pag-usbong na identidad, pagmamahal at kabiguang personal sa isang tradisyonal na lipunan ng Metro Manila. Ito ay isang paglalakbay sa karanasan ng isang tao na nagsusumikap makahanap ng sariling pagtanggap at pagmamahal sa kabila ng mga hamon ng buhay. Thank you po.